madapit na maabot ang signal hining estasyon. 101.7 DYLM FM Nice Radio Naval. Pulonghan kinabuhi. Dindudumarahan Biliran Eternal Life Center. Barangay Bato, Biliran. Pinaagi kan Pastor Rogelio Di Makiling. Pulonghan kinabuhi. Tungodhan kaluoy han Dios. Aadi iyong magwawalihan pulong. Pastor Rogelio Di Makiling. Maupay nga kulop mga kasangkayan, nakaabot na liwat kita hininga aton oras na aton programa kada alas 3:30 nga alas 4:30 kada Domingo din lamang 11.7 FM Nice Radio. Pulungan kinabuhi makakaurusa kita hininga usa ka oras. Aton pagpadayon mga kasangkayan, mga kabugtuan. Hold on didan aton mga radio ngan gabay pa aton mga kasing-kasing naka-tune in nakaburot pa ng Ginoo. Dayawon ang Dios ngan aton anay pangumustahon ay hatugan panahon ng aton kaupo didi Pastora Crisdel. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng programa. Okay, magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng programang Pulong ng Kinabuhi sa buong probinsya ng Biliran at sa mga karatig pang lugar na naaabot ng signal ng ating radio station. Para po sa lahat ng mga listeners natin na gustong makapag-connect sa amin, narito po muna ang ating mga cellphone numbers. Para po sa mga smart subscribers, 0920-811-6670. Again, 0920-811-6670. At isa pa pong number sa smart, 0908-294-0320. Para naman po sa mga Globe subscribers, 0915-650-2370. Isa pa po, 0915-650-2370. Kung meron po tayong mga prayer request, we are more than willing to help you. Just text lang po kayo at pakibanggit po sa text kung ano pong inyong pangalan, taga saan po tayo, at kung ano po yung prayer item na gusto nating ipagdasal. Sabi nga po sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and will show you great and mighty things which you do not understand." So atong pangumustahon mga kaigsuonan ang atong mga listeners, ang atong igsuon diha sa Barangay Sampaw, Almeria, Brother Lauro Taroyo ngan an iya Mrs. Sister Leia and JR Atison from Cananga, Leyte, at happy listening liwat ha aton igsuon diha sa may Barangay Palaraw, Leyte, ang Tapinit family, pinaagi kang Brother Carding Tapinit. Sister Maris Lucenio from Agpangi, Nabal, at ang atong igsuon liwat diha sa may Libertad, Higatangan, ang family ni Brother Roger Tabon. Aton liwat pangumustahon naton mga kaigsuonan diha sa mga taga Barangay Bato, Sitio Pungtod, Bantilan, Barrio Kawagas ug Kampunggos. Aton lot mga kaigsuonan diha sa may Barangay Busali, adahi Ma'am Nora Corpin nga permanente kon hiya nagpipinamatiha aton. Maupay nga kulop ma'am nga naton mga kabugtuan liwat diha may Barangay Pinangumhan, Barangay San Isidro, especially diha sa may Sitio Umas, ngan Barangay Katmon, may Sitio Mukalbukal, o syempre an aton igsuon nga tag-iyahan the One Bread Shop kay permanente ko dinira na mamati kanato pinaagi kan Sister Reggie ngan Brother Glenn Agiman. Akong liwat pangumustahon ang tag-iyahan Eswell Cell Shop, pinaagi kan Sister Renilyn ngan Brother Jet Villarde. Maupay nga kulop ha aton nga tanan. Okay, so magpadayon kita mga kabugtuan. Salamat sa Ginoo nga inen lahutay kita inin nga aton mga bruhaton dida Ginoo, mga kabugtuan, mga kasangkayan. Hinamdumi nga amo ito ang kaburoton Ginoo nga kita malahutayon na pagsunodhan iya mga kaburoton. Kay inen ang bara nakasuratan na
nagbutang ha aton hin framework, nagbutang ha aton hin konsepto nga diin on angay aton buhaton ha panahon nga ikaw nag-alagad ha Ginoo, nagkilala ha Ginoo. And then diri kaburuton han Ginoo nga manatili kita in our place and ato kagustuhan mga kabugtuan nga natuo kita nga may Dios, because nagsiring an bara na kasuratan sumalahan ato na naibaruan that faith without works is dead. So inen kung nagtuo lang kita katapos waray hiya inen magpailarom han tinatawag way of life, the way of faith, ang dalan han pagtuo, kulang yon mga kabugtuan. Ang bara na kasuratan na siring Romans chapter 1 verse 17, that the just shall live by faith. Kinahanglanon yan, mabuhi kita dida ha pagtuo. Pag maram ka mo mga kabugtuan, ang pagtuo is a way of life. Way of life ito naton mga kabugtuan pag Kristohanon ka na. If you are a believer of Jesus Christ, you have a way of life, and that is characterized by living by faith. And diri ha tinatawag tawhanon lamang nga kaaram. Kay usually din nakalibutan ang ginagamit han tao generally is yung tinatawag reason, instinct, ito hiya. Pero if you believe in God, and imo major nga in an experience is ang pagtuo. Tandaan mo yan, that you live by faith. Diri lamang kay faith is an just indication, but as a way of life. May da ito ya principles. Kay nasaring ang baraan na kasuratan, mga kasangkayan, nga we walk by faith, not by sight. Okay? So, ang ibig sabihin, this is a description. This is a characterization of our way of life, ang atong pamaagihan, aton pagkinabuhi. Kung kita ay a Christian, a believer, that we walk by faith, not by sight. Not by sight meaning na-rely kitahan aton mga reasoning. Na-rely kitahan atong humanistic nga wisdom. So, may ada kita wisdom, may ada kita we are an intelligent being, pero an aton path, an aton way of life hadida nga nag-alagad kita ha Ginoo now is yung way of faith, ang paagihan pagtuo, yung tinatawag nga complete application han mga pulong han Ginoo. We follow what the scripture says. Kung ano ang orientation, ang kaburuton han Ginoo didahan iya mga pulong, ito iyaan aton gini-implement. Iyon ang tinatawag in living by faith, because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ang atong pagtuo is founded on the word of God. Kaya tanan adaan mga promises, adaan mga revelation han Ginoo didahan iya mga pulong, and that is ini nga tanan, all these things amo ito hiyang aton apply han aton mga kinabuhi, not necessarily han aton understanding, not necessarily han aton human intelligence, na kita han dikta or revelation, han inspiration, han word of God. Nagsaring Apostle San Pablo, Saint Paul, Galatians 2:20, nasaring ni San Pablo that I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. So, may nakita tinatawag selflessness. Ang pagkinabuhi nga diri ayan sinusunod an aton kalugaringon, pero ang kaburuton han Ginoo. Christ liveth in me. Amo to sa ni San Pablo. I live, yet not I. Diri an akon kalugaringon nga pagbuot, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, sa ni San Pablo, I live by the faith of the Son of God,
who loved me and gave Himself for me. I live by the faith of the Son of God. Yung orientation han usa nga believer ay orientation han konsepto han way of life ni Ginoong Hesukristo. Ganon yan mga kabugtuan. So, ang tawag ito ha scripture is path of the Spirit or walking spiritually. Diri ito walking rationally. Diri ito walking naturally. Diri ito walking carnally. But that is walking according to the path of the spiritual truth han Ginoo. Ngan kung magkinabuhi kita hini nga mga butang mga espirituhanon nga mga butang kaburuton ang espirituhanon nga kaburuton ang kanan Ginoo, ang tawag ana magkakamay-ada kita is spiritual mindedness. Ang atong panghunahuna, we think, we orient our mind ang aton panghunahuna ha mga butang nga iya Ginoo. Kaya sa ringan description han Romans chapter 8 sa ni San Pablo, kay ang karnal nga tao nag-iisip han mga karnal nga butang, pero ang espirituhanon nga tao ang iniisip niya ang mga butang nga iya Ginoo. That is now the distinction or boundary or description between a natural man, a carnal man, and an spiritual man. Ang diferensya kadamaan nga mga Kristiyano, believing Christian, diri maaram ini, many professing Christian, diri maaram ini between a carnal man and an spiritual man. Akala nila basta magtuo kala, magkinabuhi nga carnal, okay lang yon basta natuo kala. That is not true. Diri ito hiya mga kabugtuan. When nagtuo kitahan aton Ginoong Hesukristo, nag-open kitahan aton espiritu, atong kasing-kasing, atong unahuna, ang mga espirituhanon nga butang. And then ang aton kinabuhi na ang tawag ito, we are spiritually regenerated. Gintatagang kitahin pagbag-uhan aton kinabuhi from inside out. Diri from outside inside in. Diri ito hiya. From inside out, nagtitikang ang pagkabag-o, haaton kasing-kasing, haaton kinasuluran ang aton pagkatao. Nagtitikang dida. Ngan, ang sunod dito, nagtitikang gihapon ang pagkabag-o, atong kinasuluran, pati ang aton panghuna-huna. So, from inside out, amo ito ang tinatawag transformation. From inside out, diri kay from outside. Kasi ang tinatawag nga from outside nga pagkabag-o, sugad-sugad ito nagsinunod-sunod kala. Ang imo kasing-kasing waray pagkabag-o diri gusto, pero ang imo panggawas amo lang imo ginpupugos, ginpipirit nga magkinurokopya. Pagpakpakan iba, pakpak ka man. Pag kung nga en direksyon ng lakatan iba, lakat ka man. Pero ang totoo, ang imo kasing-kasing amo lang gihapon. Kaya pag abutan panahon, pag kinapoy ka na, kinurokopya, kay waray man genuine nga experience sa suludan imo kasing-kasing, then maundang ka ito. Now, ano ang aton as a true believer, according to the Bible, ang tinatawag biblical concept. Ang biblical concept is nga ang aton pagkabag-o, tika nga sulod tigawas. Tika nga aton kasing-kasing. Nagkakamay-ada kita revelation, enlightenment, ang aton mga huna-huna. And then later on, ma-influensyahan ang aton mga actions. Amo ito hiya. Nagsirian bara na kasuratan, love the Lord thy God with all your heart. Di na nagtikang ha kasing-kasing. Waray magtikang nga all your action and then later on all your heart. Or hina ang kasing-kasing. Dirito amo. Kakapuyong kala. Ang una good is all your heart. Tika nga imo kasing-kasing tigawas yan. Tigawas. Ang influence ang Ginoo is from the inside out. Tika nga kinasuluran ang imo kinabuhi. Ang term ana sa Bible yung is ang tawag ito inner man. Ang imo pagkatao ha imo kinasuluran. Han imo kinabuhi. The inner man, the spiritual man, at imo espirituhanon nga pagkatao, amo ito hiyaan nagbakakamay-ada hin pagkabag-o. Ang una is yung tinatawag salvation, napapasaylo,
nawawaraan guilt, nawawaraan condemnation ng aton kasing-kasing. And then, karawat nato ni Kristo Jesus sa atong kasing-kasing. Again, spiritual ito hiya. Kay ay Kristo Jesus, karawat naton by faith, pinaaga pagtuo, espiritu ito hiya. Kaya napasok kan imo kasing-kasing. So, from inside to outward, inside out. Asi ito ha, mga kasangkayan, amo ito yung an aton inner man, amo ito ng unang tinatawag na ta-transform, nababago. And then, pag may ka na experience sa Ginoo, pinaagihan imo kinasing-kasing nga pagtuo ha Ginoo, kailangan mo imo kasing-kasing masuportahan, ma-nourish, mabutanganin mga butang nga espirituhanon. Ayaw na tuguti ang imo kasing-kasing ang imo panghunahuna mapunduhan mga butang hakalibutan. Kay kay diri ka makakasabuthan kaburutonhan Ginoo. So ang imo kasing-kasing pag naghigugma Ginoo, later on ang kaisunod dito is that you may learn the will of God. That you may know the will of God. May baro kang kaburutonhan Ginoo. Masiring ang tamay da masiring basta may pagtuo ka la Ginoo, di na kailangan nga di ka maaram hakaburot ng Ginoo waray sa payan basta may pagtuo ka la. Diri ito, di ka mag-grow. Diri ka mag-uswag ang iyong pag-alaga da Ginoo. Ngan waray ito sugad nga experience nga Bible. Always progressive 'yon, Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi dida, and be not conformed to this world, and be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ang kasunod imo pagtuo, may daka na pagtuo di daha Ginoo, is the second step is yung tinatawag knowing the will of God. Ngan amo ito han imo tinatawag goal, han imo kinabuhi. Kamo nga namamati bangin at kutublaan i-experience pagtuo ha Ginoo, katapos waray ka desire, waray kang sarabot hini nga ikaduha nga steps, knowing the will of God. Amo ito hiya, kailangan mo yan. Nga hinumdumi, an may babaruhan kaburuton Ginoo is an imo kasing-kasing. Di dahito nga realm, di dahito nga area atong kinabuhi. Knowing the will of God from the heart, not necessarily from the mind. Diri ito kay paabot dayon atong hunahuna. Ang una good is from the heart. Kay ang atong hunahuna, grabe aada ang mga rason. Napansin nyo, may mga tao nga before natuo ha Ginoo, damo anin mga pakiana. Damo ang mga rason, damo ang filosofiya. Kay kaya ang atong hunahuna, ang tawag amo ito ng area kalag, amo ito na na-connect ha kalibutan. Amo ito napunuhan ka ng kalibutanon nga paradigm, kanang kalibutanon nga mga orientation. Kaya napaka-importante nga ang aton kasing-kasing. Pero apiliwat unina later on progressively ang atong hunahuna pagkabag-o. Pero kapag kilala kaburutonhan Ginoo. Pero kailangan may buhaton mangyari di datong hunahuna. Ano 'yon? Nasiring balikong kula ang Romans 12:2. And be not conformed to this world. O see? Ayaw pag-uyon. Ayaw paggamita ang pattern, ang konsepto, ang paradigm han kalibutan. Kay iba ito ang paradigm han kalibutan. Pananglitan. Ang paradigm ang kalibutan is kailangan mo ang hinumduman ng imo ginikanan, picturean imo ginikanan, kailangan mo yan. Amo ito hiya. And then, ang iba nga ni, labot pahan mga picture, may dito ra paagi para mahinumdumhan, ira ginikanan. Ha Ginoo, diri kay to malimit. Kasi asyan ang Ginoo, asyan ang nawonghan Ginoo, itutuddo mo mga picture, mga visible, mga ang tawag hito, mga illustration, may tungod han Ginoo.
kwan ito visual age para halabi na mga bata. Pero matatanda na, madugay na diri ito kailangan mo. Kay actually waray genuine nga ni nga picturehan Ginoo kang Kristo, waray genuine din ka mamimiling genuine nga asya ko itong kulay. Kada bansa, kada race, kada culture masaring Kristo mukhang Hapon. Pag-abot naman Amerika, mukhang Amerikano. Pag-abot sa Pilipino, may dakita black nasa rin. Inin, dudurilain, kaya malilipong kita hito. Ano? Kaya, ini nga mga tawhanon, kanang tao paagi, diri, basta-basta, i-apply mo, spiritual nga mga paagi. Ninong dumakituhan, una nga panahon, nakabisita ko yung lugar din niya, Region 8 nga, ang tawag nila Freedom Park. Dito na ko istoryaan mga kuan. And then ako naman ginaruan ako hin opinion, nagsaring ako tama yan nga mga hinumduman. And then atong ginikanan, pero please lang ang sabi ko ayo igpareho ang Ginoo, because we worship God by spirit and in truth. Wala sumiring by visual age, by spirit and in truth, because God is spirit. Can you imagine nga ang Diyos ang iya tungtungan ang langit katapos ang tamakan niya ang tuna? Paano mo yan hihimuan itohin image nga mahara niya kamatuuran? Ano pa? That God is spirit, God is everywhere. Pahihimuan mo yung picture ito yan papaano man. God is spirit, and kung anding ka nga lugar magkadto ang presensyahan Ginoo adto. Paano mo niya nahimuan yung picture ito? So, amoy tiya nga mga kabugtuan, maingat dapat ang tao. Kaya ang siringan barana kasuratan na Romans 12:2, be not conformed to this world. Ayaw pag-rely han mga paagi, han sistema hininga kalibutan. Sistema, pananglitan ng sistema ang kalibutan, sugad hini. Usa nga sistema ang kalibutan is nga ang kada tao irespeto ang iya kaburuton, irespeto ang iya nahunahunaan, irespeto ang aadahan iya inaabat, katapos tagaan niya privilege, suportahan niya habalaod. Yun ang nangyayari han LGBT. Kung anong iniisip ang tao, imagination, lalaki daw hiyang napriso, halawas ang babae. And then, babae daw hiyang napriso, halawas han lalaki. So, kung kalibutanon nga paagi is, susundon mo yan, irerespeto mo yan. Pero ang siringang kalibuan, pulonghan Ginoo, para kita kuno, hibaruhan kaburot unan Ginoo, ayaw pag subayhan ka ng kalibutan paagi. Ang susubayon naton pag Ginoo na nga ni ang pinag-uusapan, ang susubayon naton is the Word of God. Amo ito ang foundation ng aton pagtuo. The Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, wari ka nga ni pulongan Diyos, wari nga ni mga kabatihan pulongan Diyos, anong mangyayari tao? Han imo pagtuo. Ang imo pagtuo, mahimo nga human faith. Ang tawhanon la, nga nabase, han imo panghunahuna. Ngayon, tama ba yan? Diri tama ang human faith. Ang kailangan nga pagtuo is yung biblical faith. Ang God kind of faith nga napundar hapulong han Dios. Kaya ibig sabihin nga ang tao, kita nga tanan, ikaw nga namamati, nga tanan wara exempted. Kailangan ka maedukar hapulong han Ginoo. You need to know, you need to hear, you need to read the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya sugad ang pagkaon, kaya mo ba iskapo, i-disregard, i-cancel, inen waraon ang pagkaon din imo lawas? Diri kay to magakahimo. O maaram kita mag-abstain, mag-fasting. Pero kung total imo i-eradicate ang pagkaon, diri to mahihimo. Kaya diri kita makaka-reject, makakapag-eradicate han Word of God, haaton kinabuhi. Bisan ikaw congressman, bisan ikaw ano ang imo position, kailangan mo ang pulonghan Ginoo. Maramba ka mo kasangkayan, kamo nga mga among hinigug mga namamati. Nga antes ang tao nagkamay-ada posisyon. Antes ang tao nagkamay-ada
at maupay nga kahimtang. Ang una dida is ilarong kahakaburot unhan Ginoo. Ang problema lang, kung may na kita maupay nga posisyon, congressman na kita, ato na kita mga mambabalaod, ang iba, naglabi na iton iba naton nga mambabalaod di da Luzon. Ginpipirit na nira, tuison ang Biblia. Katapos ipapasar ang tinatawag nga kaburot unhan tao, kung anon iya gusto. Waray ito, dirito amo. Ang sinyalis la ito nga, ang aton pagka-Kristiyano, ignorante, hapulonghan Ginoo. Pero posible ka edukado, matalino, mga secular knowledge. Pero importante igsuon, ang tinatawag spiritual knowledge. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Importante ito hiya. Nasa ang pulungan Ginoo, that the word of God will not return void, but it shall accomplish. Ang ibig sabihin, diri void ang pulungan Diyos, mga kabugtuan. There is authority in the word of God. There is infallibility of the word of God. There is yung tinatawag legitimacy of the word of God. Kaya diri pwede pa namas-tamasan hinuman nga mga para pananglitan tang kung honorable Roman, tawag ito? Nga I think taga Bataan ba to? Nga among proponent ang LGBT pagkatapos inihi Hontiveros. Learn the Bible, learn the Word of God because it is higher. There is authority, veracious authority in the Word of God. Not necessarily yung mga tinatawag legislative authority. Delegated authority ang atong position. Katapos maghihimo kitahin balaod ang tawag dida legislative authority. May mataas nga otoridad ang tawag doon veracious authority. And that is the authority of the Word of God. Kaya mas higher ang Word of God kontra aton mga katalinuhan. Higher ang Word of God kontra aton mga adventures. Han aton mga kinabuhi. Labot pa amoy ng kamatuuran pamatiin naton. Ang aton kinabuhi, ang atong hunahuna, labi ng atong kasing-kasing. Ano ang description mismo sa Word of God? Ang sabi ng Word of God nga, ang kasing-kasing ang tao, grabe ka evil. Harumamay ka lang. Yan kung pag tinumanon mo, kung imo i-implement, anong imo desire, ang imo kasing-kasing, kay isa ng Bible, grabe ka evil ang atong kasing-kasing. Di maresulta kita nga ang lalaki na priso halawas ang babae. Ang babae na priso halawas ang lalaki. Why? Kay amon diktahan atong kasing-kasing. Klarado ang pulong ang ginuwaray magkamali that there is evil in the heart of man. Kaya gangani nga importante nga atong kasing-kasing mabag-ugod. Diri kay nga atong panggawas ang mabag-o. Diri kay nga atong membership hansikta mabag-o. Kailangan gud ang sulod ang atong kasing-kasing ang mabag-o. Ngan ang makakabag-o ito ang aton Ginoong Hesukristo. Hila iton makakabag-o. Besan anon aton membership, allegiance, anong pang grupo. Kung diri bag-ohon ang Ginoo, di ka maka-eskapuhan evil. Di dan sulod han kasing-kasing ang tao. Ngan maaram makita ang evil hasulod ang kasing-kasing ang tao. Hino may pakana dyan? Ang diablo. It is Satan. It is the power of sin. Labi ng aton hunahuna sa ni Pablo description. This is yung tinatawag biblical anthropology. And si ni San Pablo ang description ng tao nasa ring. May gusto niya magbuhatin maupay. Pero ang iya gusto diri amon nasusunod. Kaya ang iya didiri amon nasusunod. May the evil, may power of sin, didahan iya unod nun sa ni San Pablo, tungod kay ako na ilaro mang sala, tungod kay ako karnal. So amoy tuon tama kabugtuan. Ini nga aton, ini nga mga ibang proponent, ini nga unbiblical and evil nga batas nga ang proponent ni diri tinatawag nagre-research. Ang irala binabasihan is ang kapritso han mga hunahuna ang tao. Ang kagustuhan. Labi ng atong hunahuna, maaram ba kita ang atong mind. The mind of man, the carnal man. Grabe yan ang siring Biblia. The carnal man is enmity against God. So kalaban ng Diyos ang carnal mind ng tao.
So yan na, kung kalaban ng Dios ang carnal mind ng tao, yan na, kung ikausa ka mabalaod, maghihimo ka balaod, natural, balaod mo, makontramantaha Dios. Ang tawag, ang imo balaod, masyado ka humanistic. Pero, naginsasagupa niya ang tinatawag absolute authority and divine authority. Nga amo ito ang aton existence. The real existence, the essence of our existence of humanity in this planet is to be submissive to the Almighty God. Amo ito hiya mga kabugtuan. Amo ito ng essence ng man. Pag maghimo ka nga ni, tinatawag, gusto mo makawala ang iyong pagkatao, di ka magpakontrol na Ginoo, mura kag nakawala nga kabayo. No? You are like a runaway horse. Ngan amo ito na magsisira han aton sibilisasyon. Amo ito nang sisira han atong kultura. Amo ito nang sisira hang tao. Ngan ang tao may ngangad tong kawaray paglao makinabuhi. Kaya na amot nangyayari. Sinisira na ang aton DNA, ang aton mga genetic make-up. Kaya no, ang kasabot hang tao, nga ang tao mismo, ano lang, animal, higher form of animal. Kaya, ini-eksperimentuhan. Maaram ba kamo, we are more than an animal. We are human being, created in the image of God, and in the likeness of God. Kaya kailangan protektahan yan, i-hasten, i-facilitate, i-improve, siguro naton ang aton image, identity, ma-conform ang original purpose ng Dios sa atong kinabuhi. Ang aton original purpose ng Ginoo, ayaw tuguti ang mga advancement han kalibutan. Ayaw tuguti nga amo and then maging instrumento han kasiraan, kontra ha Dios. Kay tigam ni nga ngadto kita makuri nga kahimtang. Kaya ang nangyayari asya na ito, ang kalibutan tinutunglo. Makalilisan ang nangyari. First time nga aton makikita ang pinakamadugay nga pandemic is ini nga atong nangyayari aton panahon. Tinutugutan kitahan Ginoo, napapabayaan. Why? Kasi ang tao naglulugaring han iya tinatawag kaburuton. Naglulugaring ang tao. Then katapos, and then tungod naman hini, ano ang binubuhat? Ano ang bubuhaton naman? I-blame nga doon kasi tao. Kung usa ako nga politiko pananglitan, i-blame ko han akong kalaban nga partido. Yan, tatawag and then take advantage han kakurian, i-blame. Ang totoo balita, kung ikaw man ang ada position, asya man ta. Pero ang totoo dida is, tungod ang tao, binulag hakaburuton ng Diyos. Binulag ang tao, katapos masiring naliwat ang kadaman, hain daw la ang Diyos. Waray ang Diyos magbulig. Ang totoo, ang nakaka-eksperyensya, ang grasya ng Diyos, ang napailaro makaburuton ng Diyos. Kaya, kung diri kita napailaro makaburuton ng Diyos, ayaw ipausa, nga maraot ang mangyayari. Ayaw ipausa nga maraot ang mangyayari. Kaya siya ito, mga kabugtuan. Very clear ang pulungan Ginoo. Very clear ang pulungan Ginoo. That in those who are obedient, hadto ha mga napailaro makaburuton ng Ginoo, there is security. There is protection. There is peace. There is joy. There is miracle. Pero ha mga tao nga diri na kilala, diri nagpapailaro makaburuton ng Dios, sayang maginwaray value ang atong kinabuhi. Oo, maginwaray value. Tatagan talaga may example. Hinumdumi ang lugar nga ginpaukyan ng Dios ang mga Israelites, may naukoy hito. Hadto nga panahon. Ang tawag ha era, di Amorites. Totoo gihapon yun. Pero ginpaukyan ng Dios, ginpa-invade, ginpasakop ng Dios han mga Israelita. Why? Kay tao mang gihapon adto. It's because ha kinauna-unahan pa ira history, han ira sibilisasyon, ini nga mga tao nag-reject ha Ginoo. Kaya nagpili ang Dios ang tinatawag niya chosen people. Nagtikang kan Abraham yan. So, amo ito ya, may ada favor kung kita magpailarom ha Ginoo.
ikaw nga namamati, aadahay mo ang pagpili. Nagsiring ang bala na kasuratan, the holy word, the scripture, that I give you life and death. Choose life. Pilian naton ang kinabuhi. Pag ang tao nagsupag ka Ginoo, gimpipili mo ang kamatayon. So pag abot ito, dahan-dahan na yan. Masaring kala, kay this is my freedom, free will. Ang siring ang Bible, there is a will, way that seems right unto a man, but the ends thereof is destruction. So masaring kala kay karapatan ko to. Pag abot yan na, may mga transgender na gusto na magbalik. Hindi ka na makakabalik pag nag-transgender ka. So distraction, aningangadtuan. So yan na pala ang pinakamaupay nga prescription is ang kada usa magsubmitar ha Ginoo. Lord, an akon ba feeling, an akon ba panghuna-huna na uyon ba, may dabahin ni healing, may katambalan ba hini, may kamurayawan ba hini, buligi ako Ginoo. Amo ito ng pinaka-the best mga kasangkayan. Nga ang tao, ang imo, siring panaton, ang imo karapatan, ang imo iniisip, what you meditate, imagine in your heart and in your mind, ipa-cleanse, ipalimpyo ha Ginoo. Ang mga ni siring Biblia, ang aton mga paagi na siring, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ang problema ang tao, wala na acknowledging ha Ginoo. Hiya na lang magpapagusto. Hiya na lang kalugaringon. Hiya na at iya kalugaringon na iya Dios. Ginhimo na nan idol niya, an iya Dios, an iya kalugaringon. Nagsupak na pupulungan Ginoo na siring, in all your ways acknowledge Him. Kaya ang resulta hagbong temptasyon. Ang resulta, hagbong, karautan, destroy, guba, daman sira, daman nasisira. Why? Because of not submitting to the authority of God. Naglulugaring. Why? Kaya naglulugaring? They wanted to satisfy their own feeling. Amo ito kan iba. Gusto ni iba masatisfy ang iya lust of the eyes. Kaya kita niya hanbungan kahoy, maupay mang kaunon. Hanbungan kahoy, maup na patalino, haiya pagtanaw. Eve wanted to satisfy her lust of the eyes and lust of the flesh. So, he wanted to satisfy kung ang iya untagin una, ang pagsatisfy ha Ginoo, ang paglipay ha Ginoo, diri unta nababagsak sugad dito. Ano? Kaya sining barana kasuratan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang iya righteousness, kay kita nga tao, pwede kita maghimuhan aton self-righteousness. Pwede kita mga batas nga, self-righteous nga mga batas. Kanang tao lang, ang dugay-dugay, may batas ga, diri nagagamit. Kay ano, kay diri effective. Kay ano, kay diri effective. Kay kanang tao lang. Kay ano, kay kanang tao lang, naghimuhan batas. Kay waray sumangguni ha Ginoo. Bisan ano kadamo ang paagihan tao, ang paagi mantahan Dios ang matutuman. Tandaan naton mga kasangkayan, bisan ano kadamo ang paagihan tao, ang paagi mantahan Dios ang matutuman. Grabe yan. Kaya ang nangyayari, damo ang mga tinatawag adventure, ang mga studies, and research ang tao. Sige la, ang resulta naman, ang katauhan, ang nagsasuffer, ang mga side effects, pananglitan, GMO. Scientific yan, sige, i-alter ang mga kuan, adman naton ang mga genes. May danangan yan na genetic engineering. O sige, ang resulta, nagka-cancer ang mga cancerous and effective nga mga GMO, genetically modified organism. So naman paagihan tao, there are many devices in man's heart. Nakita niyo kung gaano ka-evil ang kasing-kasing ang tao? There are many devices in man's heart, but the counsel of the Lord that shall stand. Tandaan natin yan. Ang iba masyado ka kareliyoso. Ang tinuod, bisang kasimple mo lang, basta sigurado ang sangputanan.
kunyari ka man cool, kunyari ka man in high tech, ang resulta naman tanawa na good. Grabe ang nangyayari sa atong kapanahunan. Kabataan nabubulag, nasisiraan ang mata. Durodilain lang ang epekto. Why? Because kung minsan kulang advices kaara makaapagihan Ginoo. Nag-rely hapaagihan tao. Mapakiana ka mo. Ini ba nga mga paagihan tao? Madugay pa ba ini? Oo, masiring akwa iyo, masiring ang Bible, madugay pa yan. Maabot pa ang punto tinatawag climax ito. Ano yung climax han mga kaaraman tao? Pag-rely niyan kalugaringon, maabot pa ito ha tinatawag one world government. Nga ang pinaka-master hini, yung tinatawag sa Bible, Antichrist. Ang magre-rely hiya ha tinatawag kaaram hantaw. Example, monitoring han mga tao kalibutan, bubuhaton ito nira ang gamit katalinuhan ng tao. Ang tawag dida artificial intelligence. Kaya maabot ang time, pati imo cellphone, nagmumonitor ha imo. Imo cellphone, ikaw ang ginmumonitor. Ikaw ang binana na mumonitor ka. Imo TV, ikaw ang nakikitaan. Kaya bugos sa kalibutan, amo to ng kaaraman tao. Pero maaram ba ka mo ini nga kaaraman tao, gugubaon inihan Ginoo. Gugubaon inihan Ginoo. Kaya ingat-ingat mga kasangkayan, mga hinigugma namon nga mamarati. May limitasyon ang kaaraman tao. No? May limitasyon. Pero kung masiring ka mo, waray, nagpanubra na ang aton pag-alaga na Ginoo. Ang totoo lang, kulang pa. Wara pa kita magpanubra. Harayo pa ang tao ha, tinatawag glorious nga level han Dios. Ang seringan paraan na kasuratan that He will come for a glorious church. Amo ito ng mature nga level han believers, mature, glorious. Waray pa ang kadamaan nga mga believers makaabot. Waray pa kita ito makaabot. So, diri ka unfair and masiring kita nga nagpanubra ng iyo pag-alaga na Ginoo. Wara pa. At totoo. So, sa ato pa, kung nakikita mo nga, tingin mo, bagang, ay nagpanubra na hiya, nga diri pa ngayon hiya nagpanubra, mas lalo na ikaw. Nga, waray ka nga, nagsaraan, imo na baruan, ang guti ka pa, waray pa magdugang, hasta nala yan na, asya lagi hapon imo na baruan. Ano? Kumbaga, ang baruan mo is kanang level han elementary, asya lagi hapon, waray nagbago. Kasi kung mag-try ka, mag-grow in knowledge, ang sering naman ang imo mga kaurusa masiring, nag-iba ka na relihiyon. Pero ang totoo, nag-grow lang imo understanding han mga butang ha iyo ha Ginoo. Kaya ang nangyayari, ikaw ang nabibiktima, nakikrippled ang imo karapatan mag-grow spiritually. Siring ni San Pedro, grow in grace and in knowledge. You see? Grow in grace and in knowledge. Ang iba nga nag-alaga na Ginoo, kontento na. Mamatay, okay na lang. Iampuan ng iba, okay na lang. Wareg sa rabot, they are not growing. Hinumdumi, ang kalibutan nga ni nag-grow. Ang technology nag-a-advance. Ang imo pagtuo, kumusta man. Kaya ang nangyayari, damo nga mga tao nga mga reliyoso, nadidesperado han ira pagtuo ha Dios. Why? Kasi they are not growing. Di rin nag-grow, di rin nag-a-advance. Pero kung nag-a-advance ka, imo pagtuo, magmamalipayon ka. Totoo yan, magmamalipayon ka. Nakakaabot ka hang level nga kagustuhan ng Ginoo. Ngan mararamdaman mo ang tinatawag satisfaction. Mararamdaman mo yan. You are growing. And that is a fact. Biblical fact. Biblical fact. That is not a religious fact. But that is a biblical fact. Importante yan, kamatuuran yan. Kaya ayaw pugni ang imo kalugaringon nga mag-uswag didan imo pagtuo ha Ginoo. Do not deny yourself from growing, from experiencing kung ano ang ginandam ang Dios para ha imo. Kung ano ang ginandam ang Dios para ha imo. Kay maupay an maaram ka pulong ang Ginoo. Pananglitan, may da dito ha Mindanao na siring hiyala kuno ang tinatawag appointed son of God.
Hiyala ko no usala. Marang ka baging kawat an oportunidad ha iba. Ang sabi ya John 1:12, whosoever believe in Him, to them, plural, dili usala, to them give He power to become sons of God, plural. Ang ibig sabihin, ang karapatan maging mga anak kan Dios diri ginhatag ha usala ka tao. Labi na Pilipino, paano Hapon, paano Amerikano. Privilege ini para hangatanan nga matinuuhon kan Kristo. John 1:12. Amo ito ya. So, kung di ka maaram ang pulungan Ginoo, sunod-sunod ka la. Sunod-sunod kay believe ka naman kay appointed son of God good hiya. Ano? Arumamay ka la. Anak gudhan Dios appointed. Di ka maaram, ikaw liwat asya ito. So kung baga pa, ginrekupo, gingkawatan ka para imo katapos siya laging sulo. Kay para la bumilib kita nga tanan ha iya. That is deception. Deception yan. Kaya ang saningang Biblia, para makaiwas ka han deception, kailangan hibaruan mo ang pulungan Ginoo. The word of God is true. Ang sabi ha John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang kamatuuran magpapalaya haimo. Ang kamatuuran magpapalaya haimo. Referring to the Word of God. Amo ito hiya mga kabugtuan. So, nag-process kitahan and tinatawag transformation han aton kinasuluran hangtod naabot kita hang tinatawag pag-evolve ang atong kinabuhi, dida ha mga pag-grow, pagtubo naton, spiritual advancement. That causes the change, pagbabago han aton inner man, han aton espirituhanon nga pagkatao, dida ha sulod naton. Kay ano kay may daman inner man, kasi ang tao tulo ka dimension, flesh, soul, and spirit. Ang kasabot naton nga ang tao lawas lang. Kaya minamahal naton ang atong lawas, inaalagaan ang lawas, tanan nga mga nutrition para ha aton lawas, pero napapabayaan naton tipakadto ha impyerno, tipakadto ha sufferings, tipakadto ha condemnation ang aton kalag, napapabayaan naton. Samantala kung pag-isipan naton, napaka ang atong kalag is ang atong spiritual life is eternal yan. Ang atong lawas, di temporal yan. Naabot la ito 90-year-old, 72-year-old, ang iba naman 62, 60, ang iba nga ni 30 pala nawawara na kalibutan. So temporary lang. Ang napakahalaga nga dapat naton iandamhin maupay sangkay. Ang aton spiritual life. Ang aton espirituhanon nga kinabuhi nga amo ito ang naada nag-uukoy hini nga atong lawas. Border la, may ada border. Ang atong lawas is boarding house lang yan. Our body, our soul, ang aton flesh, boarding house lang yan. Han aton spiritual life. Kaya amon tawag ito inner man. Kaya kailangan hiya mag-grow, ang iya ma-develop ang iya identity. Kaya ma-transform hiya ngadto nga identity. Kanay identity is kanan Ginoo, because man is created in the image of God and in the likeness of God. Ganun yan, igsuon. Kaya diri kita dapat nag-exister lamang ha tinatawag karnal, tawhanon, ha natural lang nga existence. Ayaw masyado paka-focus sa mga natural nga kahimtang. Kaya you are not only a natural person, but we are an spiritual being in this world. Nga may ada naton spiritual beginnings, spiritual father, and that is God. Kaya kung imo ito pabayan, mananatili ka igsuon nga lost. Mananatili ka nga nawara. Kaya Bible may tinatawag dida lost son, the parable of the lost son. An pasumbingay han nawara nga anak. Nagbulag ha iyamahan.
nagpagustuhan iya karuyag katapos humantong nga kakurian. Lost son. Pero ang siringan bara nakasuratan, nagbalik siya, nagrepent. That is repentance. Nagbalik siya, ang tawag nila lost but he found. Naagian. Ang ibig sabihin, nga tanang nga nag-aalagad ha Ginoo, mga naagian ito, nagbalik ha Ginoo. Kaya ikaw, sangkay, ano man, kumusta ang imo kinabuhi? Hayaan mo lang ba o kinabaan imo relasyon na Ginoo? So according to the biblical description, kasi ang tao pad madali ang pagsaring, okay man, okay ko, wala problema, no problem, no trouble, I am okay. Okay in what? Okay in what standard, what basis, what concept? Okay tayo according to the scripture. Diri kay haaton lang gusto. Kasi kung pa okay lang, diri man okay. Delikado yan. Delikado yan. False hope ang maabutan naton. Ang siringang Bible, Word of God, study to show yourself approved unto God. You see? Study to show yourself approved unto God. Ang iba ang tao is approved na hiya, yala kalugaringon. Approve ako, no problem. Approve ako. Asya ba itong siringang barana kasuratan? No. Study to show thyself approved unto God. Waray sumering, approve according to your mind. Approve according to your own understanding. Approve according to your own standard. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang nag-a-approve aton is mismo ang Diyos. And the Spirit of God, mararanasan mo yun kung approve ka na Ginoo. You will know if God is pleased with you. May babaruan mo kung nalilipay ang Diyos sa imo kinabuhi sangkay. Ikaw may babaro, dili ang tao, not necessarily ang tao magiyakan nga, uy kapatid, approve ka na. Ginsignan ako. Ang totoo, ikaw mismo makakadiscover if you're approved. Ngan, ang imo dida tinatawag mga guidelines kung kita aada hapaagihan approval ha Ginoo is mismo ang scripture. Ang scripture, may daw sa nga scripture na siring. We are bought with a price. Nasa Corinthians yan. Chapter 6. We are bought with a price. The last verse. We are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Oh. Ginpalit kita. Gintubos kita. Ano mga may kala. Kung hinait magpalit, hiyait may authority. Usahay kita naghari-harihan atong kalugaringon. Kita nagbuot-buot. Ang dapat magbuot ha aton, ang nagtubos sa aton. Hino nagtubos sa aton? Si Kristo. Hiya nag-redeem ha aton. Kaya nagsiringan bara na kasuratan, we are bought with a price. Grabe ang kantidad hanggang bayad han aton kaluwasan. Han redemption, han humanity. Grabe ang kantidad. We are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Himaya ang Diyos sa imo lawas, nga na imo espiritu, kay ini ka ng Diyos. O see? Masaring kita nga, approve na ako. Nasaring ang bara na kasuratan, glorify God in your body. So may nga ni glorify God in your body, ano yan? Himayaan Diyos sa imo lawas. Kung kuhaon naton ang reference dito sa Romans chapter 12 verse 1, ano ang siring dito para mag-glorify ang Ginoo? Nasin dito, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Present your bodies a living sacrifice, holy. O see? Ang qualification han Ginoo, han atong lawas nga nagakalipay ha iya is kapag ang atong lawas naglalakat ha pagkabaraan. So sangkay balik ko yung pakiana. Inin nagkikinabuhi ka ba ha pagkabaraan? Iginagamit mo ba ang imo lawas sa pagkabaraan?
Katapos masaring ka, okay ako, no problem. Accepted ako ha Ginoo. Are you sure? Kasi ang pulong ang naghatag ang Ginoo hin tinatawag guidelines. Ngan ang Dios diri kay double-minded. Kung iba ang iniisip, iba ang guidelines. Usala ang Dios ang iya nga nan iya pulong. God is one and with His word. Ano ang basis han approval han Ginoo? Haiya, atong kinabuhi is ang basis the word of God. So glorify God in your body. Katapos gid elaborate di Romans chapter 12 verse 1. Present your bodies a living sacrifice. Kung magtamad-tamad tayo, kung diri kita mag-present willing to dedicate our life to God, ipapaano na sining dida nga living sacrifice. And then holy, baraan. So, kung aton lang una-una nga pagkabaraan, it is not true. Kaya, ang lalabas diyan, ang bottom line dida is, we need to be truthful to ourselves. Mamuhay tayo sa katotohanan. Huwag nating lukuhin ang sarili natin. Mga minamahal na mga listeners. Do not fool yourselves. Ayaw naton intrimis yan atong kalugaringon nga okay na ako. Kasi may ada yan evidence na bisan nga niya korte. Masaring ka okay inihiya amoy ng rason amoy ni. May da ka ba ebidensya? If ang kalibutan, ang korte, the natural court, the court of this world requires sufficient evidence, ay pagsiring nga ang kortehan langit, isi-isihon mo lang, basta sumiring ka lang, okay ako. So, mamulat unta kita sangkay, ano? Mamulat unta kita. Hiningatanan. And then, makikita naton ang end is kamurayawan, assurance, confidence, ang aton pagkinabuhi. Kaya yan na pala, kung ikaw namumuhay ha katotohanan, yan na pala, magkakamayada ka kumpiyansa ha kinabuhi. Okay? So, hinumdumin naton mga kabugtuan ang aton connection, ang atong relevance sa mga kaburot-on ng Diyos. Pero, kailangan magtikang kitahan aton kinasuluran, ang aton kasing-kasing. In the end, ma-establish naton spiritually ang aton kinabuhi di daha kaburot-on ng Ginoo. This is not a set of values. This is not a values education nga atong gi-share ha iyo. This is the truth of God. Nga kailangan transformation. Ang values kasi ang nagbubuot ang tao. Ang transformation kasi is nasubmitar ka ha Ginoo. Ang values is kita ang mga judge. Ang transformation, ang Dios ang judge. Ang aton la is pagsubmitar ha Ginoo, pagpaubos. Pastila na kasakit kapag di kita maaram magpaubos. Kaya mga kabugtuan, wala na kitang oras. Pasalamat ako ha Ginoo nga ni gayon nga makapag-share ha iyohan mga butang nga iya ha Ginoo. Nga diri pwede maitago because when you know the truth will set us free. Magampo kita. Father, in the name of Jesus, Ginoo, nakita mo nga tanan nga mga anak mo Dios, whether they are lost or whether they had been reconciled to you. Amahan, nagaampo ako nga tanan nga atun mga mayda pagkikinahanglan, that you will grant, you will answer, you will respond to their need, O God, because I believe you are a loving God. Kaya adtun mga waray parelasyon haimo Ginoo, I pray that you will touch their heart. Salbara kami hanamon kalugaringon nga pagkamatadong. Selfishness. Salbara kami Ginoo. Ngan salbara kami, luwasa kami tikang limbungan kaaway. Nga pinapalaom kami ang tinuod delikado ang amon kakantuan. Pero ikaw la ang makakasalbara amon. May daman na problema physical, I pray that you will heal them, Lord, according to their faith. Kaya salamat na inipagbindisyon mo ng programa. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.